May mga tao na mahilig magparinig. Gaya limbawa, may nakita na tao na daming bitbit na dala. Katapos sasabihin, sana all. May parinig eh. O di kaya naman, ang parinig naman niya, baka naman. May mga ganyang parinig, no? O kaya, papunta pa lang ng ibang bansa, limbawa, sasabihin niya, oh, size 11 mga ganon. Pero may mga tao naman na ayaw yung ganong nagpaparinig. At talagang sila, hindi natin alam kung anong dahilan nila, ayaw nila yung nagpaparinig. Pero dito sa ating pag-uusapan, kailangan nating magparinig. Pero anong parinig? Yung bang pakinabang o kawala? Tutukan po natin yung ating pong pag-aaral para maunawaan natin. Ano ba yun? Bakit kailangan nating magparinig? Sabi rito sa talatang 5 na binasa ng ating MC, sabi rito, dahil sa pag-asa na nakaalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Pansinin ang sinabi rito, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. At yan po ay sinabi rin yan sa bandang huli ng talatang 6. At sinabi rin yan sa talatang 23 na sabi, na inyong marinig sa Ebanghelyo ng inyong narinig. Talatang 23. So sabi kanina sa akin ng isang kapatid, ang haba naman yung ipapangaral, buong chapter. Siguro magtatanga kayo, bakit ang haba nga naman? Pero ganun pa man, sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, sa pangunguna ng Banal na Espiritu Santo, ay ating pong aalamin ang mga salita ng Panginoon na ating pag-aaralan. Ito ang ating papaksain, ang mga nakarinig ng totoong Ebanghelyo. May 4 na puntos. Una, paraan para may parinig o may pangaral ang totoong Ebanghelyo. Ikalawa, laman ng ipaparinig o ipapangaral na totoong Ebanghelyo. Pangatlo, bunga ng narinig o naipangaral na totoong Ebanghelyo, yung bunga. Panguli, pang-4, layunin kung bakit kailangang iparinig o ipangaral ang totoong Ebanghelyo. Una, paraan para maiparating ang totoong Ebanghelyo. Tandaan ang sinabi sa aklat ng Roma, kanina binasa, Roma Kabanata 10. Ang sabi sa Roma Kabanata 10, sabi rito, talatang 14, sabi rito, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan?
at paano sila makikinig kung walang mangangaral. Talatang 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Talatang 18. Ngunit sinasabi ko, hindi ba nila narinig? Talagang narinig nila, sapagkat ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita hanggang sa mga dulo ng daigdig. So napansin po natin na yung salitang narinig talagang laging umaangat. Ngayon, dito sa Colosas chapter 1, paano ipinarinig ang totoong ebanghelyo? Talatang 7. Pansinin ang sinabing inyong natutunan kay Epapras. So yung dala niyong Biblia, diyan po tayo kumukuha. Natutunan kay Epapras. Ibig sabihin, nagturo si Epapras sa kanila. Maraming kaparaanan para maipaparating o maipaparinig ang totoong ebanghelyo sa tao. Hindi lang ito sa pagpipreach o pangangaral dito sa harap ng pulpito para maiparinig ang totoong ebanghelyo sa iba. Hindi lang ito gawain ng mga pastor lang. Hindi dahilan na hindi kasi ako nakatapos ng Bible school, bagamat kailangan yon. Hindi lang gawain ng mga lalaki lang, sa mga babae din. Ang sinabi sa aklat ng Juan, kung titingnan natin ang paraan ng Panginoon, kung papaano ipinarinig sa isang babaeng Samaritana. Tingnan po ninyo sa aklat po ng Juan 14, talatang 4. Ang sabi rito, tingnan nyo po, naroon ang balon ni Jacob ng talatang 6 ng kabanata 4. Naroon ang balon ni Jacob nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit ng magtatanghaling tapat. Dumating ang isang babaeng Samaritana upang umigib ng tubig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bigyan mo ako ng inumin. Sapagkat ang kanyang mga alagad ay pumunta sa lungsod upang bumili ng pagkain. Tingnan nyo, simple lang yung kanyang pakikipag-usap sa babae. Talatang 9. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Pagkatapos, eto, simple na makikipag-usap lang, pero naiparinig na niya ang ebanghelyo. At yun nga, sa talatang 28, sabi niya, kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. Nakita nyo? Halika kayo, tignan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo?
At talatang 30, sabi roon, at marami sa mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya dahil sa sinabi ng babae. Simple lang. Nakikipag-usap lang. Pero naiparinig na niya ang ebanghelyo. At yung nakarinig ng ebanghelyo, ikinuwento rin sa iba. Paraan para maiparinig o may pangaral ang totoong ebanghelyo sa iba. Mapapansin po natin, kahit sa simpleng pakikipag-usap lang, no? Mayroon nga akong kilala sumakay lang sa taxi. Ay din sa katabi ng driver. Ay nung makarating na sila doon sa lugar na pupuntahan, naibahagi na niya ang ebanghelyo. Yun po ang isang bagay na makikita natin. Church, mga kapatid, kung narinig na natin ang totoong ebanghelyo, iparinig din natin sa iba. Huwag suluhin ang kaligtasan na dulot ng narinig na totoong ebanghelyo. Huwag ipagdamot, iparinig o ipangaral sa iba. Sa aklat po ng Roma chapter 1 talatang 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Huwag namimili ng babahaginan ng salita ng Diyos. Anuman lahi, anumang kulay. Ibahagi po ang salita ng Diyos. Ang sabi nga sa Colossus chapter 4 verse 6, yun daw bibig natin ay yung mga salitang binibitawan ay may lasa, no? So, hindi lamang sa magaling tayong magpaliwanag o magturo ng Biblia, bagamat kailangan ang mga ito, kailangan din na makita sa buhay natin gaya ni Apostol Pablo, Timoteo, at Epapras, mga lingkod sila ng Panginoong Hesukristo, at mga mananampalataya sa Colosas. Lahat sila, magandang halimbawa sila sa pamumuhay pananampalataya. Ikalawang puntos, laman ng ipaparinig o ipapangaral na totoong ebanghelyo. Ano bang laman? Talatang 7, talatang 1 hanggang 4, mapapansin po ninyo yung pangungusap na kay Kristo, ni Kristo Jesus. Talatang 7, ni Kristo. Talatang 8, at siya, si Kristo ang tinutukoy. Talatang 12, niya, si Kristo ang tinutukoy. Talatang 13, iniligtas niya. Talatang 14, nasa Kanya. Talatang 15, siya. Talatang 16, niya. Siya mismo. Talatang 17. Talatang 18, siya ang ulo, siya ang pasimula upang siya. Talatang 19, sa Kanya. Talatang 20, at sa pamamagitan niya. Talatang 22, niya. Talatang 24, paghihirap ni Kristo. Talatang 27, na ito'y si Kristo. Talatang 28, kay Kristo. Laman ng ipinapangaral o ipinaparinig si Kristo. Sino ba si Kristo? Talatang 15, siya ang nakikitang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ano ba ang ginawa ni Kristo?
Makikita po natin talatang 16. Anong sabi? Talatang 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tungkol sa paglikha, ginawa ni Jesucristo. At kung babasahin pa natin yung mga kasunod, talatang 17, siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakan sama-sama sa Kanya. So, siya yung nagpapanatili. Siya yung nagsusustina, no? Talatang 18, siyang ulo ng katawan at ang iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Talatang 19, sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Talatang 20, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Talatang 21, at kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Anong sabi sa 22? At pinagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawan lamang, katawang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kita na po natin yung ginawa ni Jesucristo, na dati tayong kaaway ng Diyos, tayo po ay inilapit sa pamamagitan niya. So dito natin makikita yung laman na ipaparating natin o ipaparinig natin sa iba. Walang iba, si Kristo. Mapapansin po natin madalas kung tayo po, halos lahat naman tayo ay mayroong hawak na gadget o cellphone. Ang halos lahat ng ipinaparinig ay tao o kaya yung pong mga nangyayari sa ating pong bansa. So wala tayong iba na ipaparinig o ipapangaral, si Kristo at ang Kanyang salita. Ikatlong puntos, bunga ng narinig na totoong ebanghelyo. Ano ba itong bunga nung narinig nila? Talatang 1 hanggang 6, pansinin ang mga gamit na salita na pangmaramihan. No? Talatang 1, sabi diyan, ginamit yung salitang ating kapatid. Talatang 2, sa mga banal o hinirang mga, ginamit maramihan. At tapat na mga kapatid. Talatang 3, para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya. Para sa inyo. Talatang 5. At talatang 6, sa inyong marinig.
pangmaramihan. Maramihan ang kinakausap ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa mga taga-Kolosas. Kaya ang ibinunga ng narinig na totoong ebanghelyo, nabuo sila na isang iglesia na si Jesucristo Jesus ang ulo ng iglesia. Talatang 18. Nakapaloob sila sa iglesia na katawan ni Kristo. Kaya ipinapanalangin ng Apostol Pablo kasama ang mga lingkod ng Diyos, kasama si Timoteo, ang iglesia o ang church ng Colosas. Talatang 3, sa aming pananalangin para sa inyo. Talatang 9, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. Church, mga kapatid, ang iglesia o ang church ipinapanalangin. Isinasama sa prayer ang church. Ang church ay kalipunan ng mga mananampalataya, hindi ito gusali o building. Kung totoong narinig natin ang totoong ebanghelyo, hindi natin iiwan ang church. Bakit? Mayroon bang perpektong church dito sa lupa? Pangalawa, mayroon bang perpektong miyembro ng church? Kaya kung mayroong problema o sa church o hindi nagustuhan sa church, ipag-pray, ipapanalangin, ibinababad sa panalangin. Iyan ang isa sa ibig sabihin ni Apostol Pablo na hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. Ibinababad sa prayer ang problema. Nakakalungkot, ang iba yata ay tumigil na sa pananalangin. Ang iglesia dito sa Colosas, pinapahalagahan nila ang iglesia. Nagbabalitaan sila. Kaya nabalitaan ni Apostol Pablo ang kanilang pananampalataya. Nagpapanalanginan sila. Kaya napakahalaga ang iglesia na dinadaluhan. Tama, mga kabataan, na mayroon kayong dinadaluhan na iglesia o church. Hindi puro laging sa mall o sa mga lakaran. Tuwing linggo, ilaan. Ang oras natin para sa Panginoon. Tandaan natin, malulungkot ang Panginoon kung iiwan ang church. Bakit? Tingnan nyo yung talatang 18. Anong sabi? Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Isipin na lang natin, sarili natin. Mawala lang yung kalingkingan, masaya ba tayo? Yung iba nga, natuklap lang yung kuko eh. Kuko lang, malungkot na eh. Hindi ba ang Panginoon kapag nawala tayo sa church, nakakatagpuin siya, wala tayo, asan kaya tayo? Pagkatapos, yung pala, nagkukuya-kuya-kuy lang pala tayo doon sa ating pong bahay. Hindi ba? Ulo siya ng katawan.
Kaya kapag mayroong umalis o wala sa iglesia, nabibigyan siya ng kalungkutan. Ano bang laman ng panalangin ni Apostol Pablo para sa church o iglesia ng taga-Kolosas? Talatang 9, sabi rito, kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Punuin ng kaalaman at pagkaunawang espiritual. Bakit kailangan puno tayo ng kaalaman at pagkaunawang espiritual? At saan natin makukuha yung kaalaman at pagkaunawang espiritual? Makukuha ba natin ito sa mga mall, sa mga pasyalan? At bakit nga na kailangan natin na mapuno ng kaalaman at pagkaunawang espiritual? Talatang 10. Upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti. Sa ibang salin ng Biblia, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Lalawak ang pagkakilala nyo sa Diyos. Kapag mayroon tayong iglesia, kung mayroon tayong church na dinadaluhan. Church, mga kapatid, kailangan natin ang church o iglesia upang lumawak yung ating kaalaman sa pagkakilala sa Diyos. Kaya po, isa pong kagalakan sa mga magulang na yung kanilang mga anak ay naisasama nila sa mga ganitong pananambahan. Lumakad o mamuhay na karapat-dapat sa Panginoon. Paano ka makakapamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon kung ang iglesia o ang church ay nilalayuan o inaayawan? Bilang lang ang pagpasok natin, pagdalo natin bilang lang. Sa ang salitang nararapat, pwedeng sabihin na angkop o akmang pamumuhay bilang Kristiyano o mananampalataya, nararapat. Minsan dahil sa walang ingat, parang hindi na angkop o nararapat sa Panginoon ang inuugali ng iba. Bakit ko po nasabi? Kasi ang iba, ginagamit pa ang social media para mag-post ng mga makahulugang mensahe. Gaya ng gaya nito. Uminom ka rin ng Milo, huwag puro tang. Ewan ko kung nabasa niyo po yan. No? Yung iba naman, parang sinusumpa pa yung taong kabilang sa church. Yung iba naman, parang nagbabanta o nananakot. Mananagot kayo. Sana mas maganda, mananagot tayo. Hindi na angkop o nararapat sa pagiging Kristiyano.
ipupus pa sa social media, kahit saan tignan, may mali. Hindi angkop sa pamumuhay Kristiyano. Laman ng panalangin nila para sa iglesia, makapamuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kailangan niya ng church. Ano pa? Namumunga ng bawat gawang mabuti. Kailangan niya ng mananampalataya. Ano pa? At lumago sa pagkakilala sa Diyos. Kailangan yan ng mga mananampalataya. Talatang 11, naway palakasin. Kailangan natin lumakas sa buhay pananampalataya. Lahat ng mga ito na nabanggit, kailangan ng mga mananampalataya bilang kabilang sila sa church. Paano kung wala ka, hindi ka kabilang sa church? Lahat ng mga ito na nabanggit sa church o iglesia, ibinibigay ng Diyos. Dahil ang Diyos, pagdating dito sa mga pananambahan, yung kanyang presensya ay kasama. Sumalinaw na ang pangangalaga na ginagawa ng Diyos sa church o sa iglesia ay nagpapatuloy. Mahalaga ang church. Kaya mga kabataan, hamon ko po sa inyo, magpatuloy kayo na tuwing linggo, mayroon kayong pinupuntahan na iglesia o church. Sa mga wala pang church na kinabibilangan o dinadaluhan, ito ang panahon para maghanap o dumalo kayo sa church. Mga binanggit ko po yung mga magaganap sa buhay kapag mayroong church na kinabibilangan. Sabi, ulitin ko uli, upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Alam po ninyo, marami ngayon mga kabataan na napapariwara. Kahit hindi nga kabataan, kahit na yung mga katandaan na Alam nyo naman, pag nagbukas tayo ng ating cellphone o mga gadget, masasabi nyo talaga na hindi nakalugod-lugod sa Diyos yung ginawa niya. Di ba? Siguro hindi lingid sa inyo, sa atin lahat yan. Sabi, ano yung magaganap sa buhay? Mamumunga ng gawang mabuti. Ano ba yung mga gawang mabuti? Madali naman natin maisip yun, no? Yung bang may paggalang sa mga matatanda, may masunurin sa kanilang mga magulang, no? Mga driver, masunurin sa mga traffic rules, di ba? Gawang mabuti yan. At ano pa? At lumago sa pagkakilala sa Diyos. Lalo mong higit na makikilala ang Diyos. At ano pa? Tumibay, lumakas ang buhay pananampalataya. Kaya kapag mayroong dumarating na mga problema o suliranin, kayang harapin. Gaya ni Apostol Pablo, sabi niya rito, nagagalak siya sa kanyang pagtitiis. Sipin niyo si Pablo, nakabilanggo dito. Pero nandun pa rin yung kagalakan niya na harapin yung mga tiisin. Sa talatang 12, sabi rito, na nagpapasalamat sa Diyos. Ang mga totoong nakarinig ng totoong ebanghelyo, sila ay magiging mapagpasalamat sa Diyos.
Isinama ng Apostol Pablo ang sarili niya gamit na salita, talatang 13, tayo. Tatlong bagay ang binanggit dito ni Pablo na dapat ipagpasalamat sa Diyos ng mga taga-Kolosas at maging tayo din. Una, dapat tayong magpasalamat sa Diyos na minarapat niya na tayo bilang mga tagapagmana ng kaharian ng liwanag, ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa tayong ganap na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Kaya, kahit anong isipin natin, no? Kapag tayo ay nasa loob ng church tuwing araw ng linggo, alam natin na magagalak ang Panginoon. Ikalawa, na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, talatang 13. Ibig sabihin, sa kaharian ni Satanas, kadiliman. At dinala niya tayo sa kaharian ng kanyang anak, kay Kristo, o sa kaharian ng Diyos. Unang Pedro, Kabanata 2, talatang 9. Mababasa po yan. Ikatlo, na bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos ay tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Gaano man karumi yung ating kasalanan, napatawad tayo ng Diyos. Talatang 14. Ang salitang tinubos ay nangangahulugan ng pagkalaya sa parusa sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesukristo. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating kaligtasan. Roma 3, talatang 24, Epeso 1, talatang 7. Hindi tayo mga alipin ni Satanas. Hindi na tayo mga bilanggo sa kanyang kaharian ni Satanas. Tayo'y pinalaya na at naging mga mamamayan sa kaharian ng Diyos. Epeso 2, talatang 19. Ang tatlong dakilang mga nabanggit na mga pagpapalang ito ay hindi lamang sa hinaharap natin tatamuhin. Natanggap na natin ang mga pagpapalang ito, nararanasan na natin. Kaya lagi tayong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Gaya ng scripture reading kanina na magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Paggising mo pa lamang ng umaga at nasilayan mo na yung liwanag ng araw, isa pong salamat na sa Panginoon. Ang iba nga, hindi na nasilayan ang sikat ng araw. Pansin po natin yung eroplano na bumagsak yung sa India. Saglit lang, sinong mag-aakala na maraming buhay ang mawala? Pang-apat o panghuling puntos. Layunin kung bakit iparinig o ipangaral ang totoong ebanghelyo. Ganina sa bungad po ng ating intro, no? May mga tao na ayaw yung magparinig. Pero dito, kailangan na tayo ay magparinig o mangaral.
Layunin. Talatang 28. Sabi rito, na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Layunin kung bakit kailangang iparinig o ipangaral ang Ebanghelyo. Una, babalaan ang lahat ng tao. Malaking bagay po yung mayroong babala. Ikalawa, turuan ang lahat para magkaroon ng karunungan o kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang salita. Kailangan na maturuan ang mga tao na makilala nila ang Diyos. Ikatlo, upang ihanda sa pagharap sa pagdating ni Jesucristo. Sabi sa aklat ng Mateo, talatang 24. Basahin po natin ang aklat po ng Mateo. Sabi rito, 24. Talatang 42. Sabi rito sa Mateo, Kabanata 24, talatang 42, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang iyong Panginoon. Ngunit, unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Talatang 44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maraming nagtatanong, darating na ba ang Panginoon? Bakit ganun yung Israel? Nagkakadigmaan. Ang tanging paraan para maihanda tayo sa pagdating ni Jesucristo, bukod sa pangangaral o preaching na paraan, sa paraan din ng simpleng pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan, para maiparinig ang totoong laman ng Ebanghelyo na si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay. Para maihanda o maging handa tayong lahat, idalangin natin na ang Diyos ay tatawag ng maraming tapat na mga lalaki na magpapastor sa mga iglesia at ipapangaral si Jesucristo. At mga mananampalatayang mga kalalakihan at kababaihan na iparinig o magpatutuo para kay Jesucristo sa mga nangangailangan. Sanlibutan ito, sa mga nangangailangang sanlibutan ito na napapahamak sa kasalanan nito. Tumingin tayo sa ating pong mga kapaligiran. Marami ang nangangailangan ng kaligtasan. Paano darating kung walang mangangaral, kung walang magpaparinig sa kanila ng totoong Ebanghelyo? Sa aklat po ng Mateo, Kabanata 25, 1 hanggang 13, siguro basahin nyo na lang po yan. Yan po ay patungkol doon sa 10 dalaga.
na naghihintay sa lalaking ikakasal. May mga dala silang ilawan dahil yung 5 ay hindi naghanda. Sa kahintay nila, medyo na-delay. Naubusan sila ngayon ng langis na nagpapailaw. So nung may hudyat na, sila ngayon ay nagkakandara pa. Oy, paano ito? Nawala na yung aming Humihingi doon sila sa 5 na matatalino na naghanda talaga. Ngunit, sabi nila, ay baka kapusin din kami kapag binigyan namin kayo. May malapit na tindahan. Baka pwede kayong bumili muna. At yun nga po, lumabas sila at bumili. At yung paglabas nilang yun, siyang dating ng lalaking ikakasal. Nakakalungkot, nasaraduhan po sila ng pinto. Kahit anong katok nila, hindi na nila mabuksan. Talatang 13, anong sabi niya? Kaya maging handa kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw o ang oras. Babala. Ipaabot natin yung pong babala na ang katotohanan ay mayroong destinasyon. Ang tao na walang hanggang kaparusahan at walang hanggang kasama si Jesucristo. Sana po ang mensahe po na ito ay hindi lamang po natin narinig dito, kundi maging ang paglabas natin ay may pamuhay po natin ito. Marami ng tao ngayon ang nag-aaburido. Hindi na nila malaman kung ano ang mangyayari sa mundo. Ang sabi ng iba, malayo naman yung Israel. Totoo, malayo nga po. Pero ayon sa balita, susunod na araw, itataas na po yung halaga ng langis. Ano mangyayari? Marami na naman ang maapektuhan. Marami na naman ang daranas po ng gutom. Kaya ito po ang isang bagay na ating pong ipaliwanag sa kanila yung totoong ebanghelyo na si Jesucristo yung ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pong pag-uwi sa mga kanya-kanyang tahanan, ang mensahe ngayong umaga ay patuloy po nawa na may parating po natin ang babalang ito. May parinig natin ang babalang ito sa maraming nangangailangan ng kaligtasan. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay o Diyos na napakayaman ang mga salita mo na kailangan naming iparinig ang mga salita mo. At ipinaliwanag mo naman kung paano naming ipaparinig o ipapangaral ang salita mo. At nakita din namin yung laman kung sino ang ipaparinig namin at ipapangaral. At nakita rin namin yung bunga ng
narinig po nilang ebanghelyo. At yun po ay nakita rin namin kung ano po yung layunin, kung bakit kailangan naming iparinig o ipangaral ang ebanghelyo. Kami po ay nagpapasalamat dahil ito po ay isang napapanahon na mensahe na aming narinig sa umaga pong ito. Muli, O Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, O Diyos. Hindi po namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas, kaya't sa inyo po namin inilalagak po ang aming tiwala at pananampalataya, O Diyos. Muli, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.